Okay. Praise God. Okay, I'd like to greet ulit yung mga nanonood sa atin online. No, si Nanay Sylvia, Sister Leonor, hostelero ng Marikina na nandyan. Kinanonood po sa hopefully mag-tune in kayo sa atin habang matapos, Nanay Sylvia and Pastor Art. Okay. So this morning, I'd like to share to you a very practical lesson that I'm going to share. Lahat po tayo ay nagsastruggle sa buhay, tama? At lahat po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, tama po ba? Wala hong hindi nakakagawa ng kasalanan sa atin. And praise God sa isang araw na lumipas na hindi tayo nagkakamali. No? And very much aware ang bawat isa sa atin kung tayo po ay nagkakasala. Tama po ba? Amen po ba? And today we're going to talk about the Holy Spirit, kung paano ba tayo tinutulungan ng Banal na Espiritu. Sometimes, tayo kapag nagkakaroon tayo ng kasalanan, parang ang tendency natin lumayo sa Diyos, wag sumimba, wag magbasa, wag magdasal, wag umattend ng small group. Okay? So, kaya ngayong araw na to, I hope and I pray na bawat isa sa atin ay magkaroon ng tunay na kalinawan at tunay na pagkakaunawa how the Holy Spirit works in our life. Amen? Amen po ba? Ayan. Yan na, mas luminaw. Hindi ko naman kayo makita. Shady lang. Okay, so the title of our topic for today is Overcoming the Sin Nature Through the Holy Spirit. Ayan. Okay? So sabihin niya po natin, Overcoming the Sin. Okay. Nais ko po itong ipahayag sa inyo at ibahagi ang paano ba tayo tinutulungan ng Banal na Espiritu. So, sa buhay natin, marami po tayong pinagdadaanan. Marami po tayong mga pagnanasa, minsan mga kayabangan, mga takot, mga pag-aalinlangan, no? Hindi pagpapatawad, mga sakim sa mga bagay dito sa mundong to, no? Mga katamaran, di ba? Yan yung mga na merong taglay ang isang tao, no? Yung mainip, so masyadong mainipin. So ano mang uri ng nung mga pakikibaka natin, ng pakikipaglaban natin sa buhay, kahit gaano kakapagod o gaano kakabigo sa iyong sarili, kahit ilang beses mo nang itaas ang iyong kamay at isuko at sabihin na, Lord, nagkamali na naman ako. Lord, nakagawa ko na naman ng pareho kong mga pagkakamali. Inihingi ko na ito ng tawad sa iyo, Panginoon. No? Nahayaan ko na naman, Panginoon, ang aking sarili na mapunta sa ganong mga kalagayan. Okay? Nangyayari ba ito sa atin? Normally. Amen? Very practical. Hinahayaan ko na naman ang aking sarili na yung aking kaisipan na mapunta roon sa mga ganong bagay, mga malicious things. So, nagbago na naman ang aking ugali, Panginoon. Hindi na naman ako naging kalugod-lugod sa iyo. So, Panginoon, nakapagsalita naman ako ng salitang hindi ko dapat sinasabi. Okay. Nagalit na naman ako, Panginoon, at nagkaroon ako ng pagsabog sa aking emosyon. Yung madaling magalit. No? Naging mainipin na naman ako at hindi na naman ako nakapagpigil sa aking sarili. Hindi ko na naman naipakita ng maayos ang Kristo sa aking buhay. Does that make sense? Lahat po ba nangyayari sa atin to? Amen po ba? Araw-araw. That's a very practical life. No? Kahit ilang beses ka nang nakakaramdam na parang wala ka nang magagawa, na parang minsan, parang Lord, ayaw ko nang mag-promise. Ayaw ko na, suko na ako. Na parang lagi po tayong nako-corner ng mga kahinaan, ng pagkabigo. At kahit hindi mo makikita sa iyong sarili, ang taong nais mong maging ikaw. No? Ang Banal na Espiritu, mga kapatid, ang katulong po natin. Amen po ba? So kahit gaano pa po kalalim at kadilim ang iyong mga pinagdadaanan, at kahit gaano kahirap ang mga problema, at kahit gaano kakomplikado ang mga bagay na iyong kinakaharap sa buhay, mga kapatid, kayang ayusin yan ng Holy Spirit. Amen po ba? Ang gusot na pinagdadaanan natin sa sanlibutan ito,
maging ang makapagiging mga sarili natin o makasalili, ang kayabangan natin, ang kasalanan ng ating buhay, at habang nagpapasakop po tayo sa kanyang gawain, no? Unti-unti kanyang binabago upang ang karakter ni Kristo ang makita at lumabas sa ating buhay. Amen po ba? Magpasakop tayo sa Kanya, sa banal na Espiritu. Always remember that Christ lives in us. And there is no nature more powerful than the nature of Christ. Amen po? Walang kapangyarihan na hihigit na mas malakas kaysa kapangyarihan ng Holy Spirit na nananahan sa atin. Amen? Kaya kung ikaw po ay isang born-again believer, at si Jesus ang ating Panginoon, at kung ang banal na Espiritu ang nananahan sa iyo, mayroon kang kapangyarihan sa loob mo na lumalaban yung puwersa na nilalabanan ang puwersa ng kadiliman. May kapangyarihan sa loob natin na patuloy na lumalaban at nagtutulak pabalik doon sa paglaban sa sin nature natin, na madalas po natin kinakaharap araw-araw, actually mayat maya. No, araw-araw habang lumalabas po tayo o humaharap po tayo sa ating mga desisyon, sa bawat sandali may dalawang landas na maaari mong piliin. Amen? Maaari kang tumugon katulad ng pagtugon ng ating Panginoong Hesus. At maaari kang kumilos ng sarili mong paraan. Amen po ba? So maaari kang kumilos ayon sa laman, kung paanong tumutugon ang mundong to, ganoon din tayo tumutugon. O maaaring tayong tutugon sa pamamagitan ng pagtugon ng ating Panginoong Hesukristo, katulad ng pagmamahal niya sa atin at pagsunod, dahil minahal at niligtas niya tayo. The Holy Spirit helps us. And you don't have to fight the battle alone. And you don't have to give up. And you don't have to quit. I know that many believers becomes prostrated because they feel like hypocrites. Ito na naman, simba ako. Di ba minsan nagigilty tayo pagka nagkakaroon tayo ng mga maling nagagawa? Tama po. Sa marahil, tinitingnan mo ang iba, yung mga kapatid natin na tiniisip mo silang, buti pa sila, parang hindi nagsastruggle sa buhay. No? Sinasabi mo, sana maging katulad ko rin sila. Sana kaya kong kumilos katulad nila. Sana maging maayos din ang buhay ko katulad ng mga nakikita ko sa buhay nila. Kapatid, gusto ko ipaalala po sa bawat isa sa atin na lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong ng Holy Spirit. Maging ang taong iniidolo natin na akala mo walang problema sa buhay. Lahat tayo kailangan maging mas katulad ng ating Panginoong Hesus kaysa sa maging katulad nila. Amen po. At yan ang talagang layunin ng isang mananampalataya. Ang patuloy na magpabanal, progressively sanctified at unti-unting natatanggal, ang bawat layer sa ating sarili. Ang ating dating pagkatao upang lalo pong mas mahayag ang likas na katangian ng Kristo sa buhay po natin. Amen? Amen po? So there are 6 things na pag-uusapan po natin. Now, paano ba tayo tinutulungan ng banal na Espiritu? Number 1, the Holy Spirit remains with you even when you fail. Amen. Lagi po tayong failure. But in John 14:16, sabi niya, I ask the Father, and He will give you another helper that He may be with you forever. Amen. Tandaan po natin ito, ang banal na Espiritu ay hindi po gantimpalang tinanggap natin dahil naging banal po tayo. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mamuhay tayo ng may kabanalan. Tama po? Amen po ba? So ipinangako ng ating Panginoong Hesus ang banal na Espiritu at dumating ito upang manahan po sa atin. Makiisa sa atin. At hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan. Amen. So napakaraming Kristiyano po ang nag-iisip ng banal na Espiritu
ay lumalapit sa kanila kapag naaayos ang kanilang buhay. Pero umaatras kapag ka sila'y nagkakamali sa buhay. Hindi po gano'n ang Holy Spirit. Hindi po siya katulad natin, madaling magtampo. Oh, di ba? Tayo kasi tampuhin, di ba? Pero hindi na ngayon. Sabihin mo, hindi ka sure. Okay? So, hindi siya lumalapit dahil naging mabuti ka. Hindi siya umaalis dahil nagkamali ka. Okay? Siya ay kasama mo habang buhay upang tulungan kang maging banal, lumago, magbago, at maging higit ay katulad ni Kristo. Amen? Are you blessed? Ngunit hindi ganoon kumikilos yung banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Nang dumating ang Holy Spirit para manahan sa atin, dumating sa taglay ang buong kapangyarihan niya. Nakipag-isa po siya sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, ang iyong espiritu, ang espiritu ng bawat isa sa atin ay kaisa ng Holy Spirit. Hindi natin maaaring paghiwalayin ang isa't isa dahil kaisa natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen? That's God's promise eh. Pangako ng ating Panginoon yan. Kaya kapag nagkakamali tayo, maaaring mararamdaman mo na parang sinasabi ng banal na Espiritu, alam mo, sobra ka na. Masyado ka ng marami mga pagkakamali. Kailangan ko nang umalis. Yan ba yung pakiramdam natin minsan? Kapatid, hindi. O kaya alam mo, nalampasan mo na ang hangganan ko ngayon. Nanunumbat ba siya? Parang panunumbat ng Holy Spirit yun. Hindi po ganun ang Holy Spirit. Kailangan na kitang iwan. O baka naisip mo, napakahaba na ng pasensya ko sa iyo, di na ako makapagpigil. Ganyan ba ang work ng Holy Spirit sa atin? Kapatid, hindi ganyan ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Lagi natin itanong sa sarili natin, ano ang saysay na aalisin ng Diyos ang kanyang Holy Spirit sa bawat isa sa atin? Dito sa mundong to. At para mawala yung kabanalan natin. Para hindi tayo makapamuhay na may kabanalan. Lagi po nating tandaan ang banal na Espiritu ang tanging pag-asa natin. Hindi po trophy ang matanggap natin ang banal na Espiritu dahil mabuti tayo. Amen? Siya ang tanging paraan upang tayo ay maging mabuti. At siya rin ang tanging paraan upang magkaroon tayo ng tunay na pagnanais na mabuhay ng mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Amen? So, are we learning so far? Amen. So, ang ibang tao ay hindi ganoon kapasensyoso. Marahil, nararanasan ng iba na iniwan at tanggihan. Diba? Marahil, ang iba sa atin lumaki dito sa pamilyang palaging ipinapaalala ang iyong mga pagkakamali. O baka mayroon kang mga kapamilya na maraming taon mong sinuportahan, pagkatapos nung nagkamali ka, ang pagkakamali mo ang isinumbat sa'yo, ayan, nakita ko na at nakilala ko na ang totoong pagkatao mo. Dahil feeling nila, sinusumbatan mo sila. Alam mo, may mga taong napakahusay sa ganon. Dahil ganyan ang ugali mo, o sige, break na tayo. Di ba? Cancel culture na tayo. Napakadali para sa iba na putulin ng relasyon. Napakadali nilang sabihin, tapos na tayo. Sobra na ito. Binigyan na kita ng sapat na pagkakataon, ngunit hindi ganoon ang banal na Espiritu sa atin. Amen po ba? So ang banal na Espiritu ay hindi katulad ng taong minsang nang iwan sa iyo. Ouch. Hindi sa tulad ng tao na napapagod sa atin hanggang sa tuluyan na siyang sumuko. Ang Holy Spirit buhay. Hindi niya tayo iniiwan. Amen po ba? Nananatili sa iyong tabi upang tulungan ka at maitama ang ating mga pagkakamali. Amen? Kaya sa susunod na magkakamali ka, sa susunod na may masasabi ka
may maririnig ka na lumalabas sa iyong bibig, maiisip mo, sasabihin mo na, ay, hindi ko dapat inisip, hindi ko dapat sinabi ito. Sa bawat sandaling inuulit mo na naman, ang isang mga pagkakamaling ipinangako mo nang hindi mo nagagawin, sa mismong sandaling iyon, matutokso ka na isipin na ang banal na spirito ay lumayo sa'yo. Kapatid, hindi siya lumalayo. Ang Holy Spirit ay hindi siya lumalayo, hindi siya tumatalikod at hindi siya umaalis. Sa halip, para bang ang banal na spirito ay may kamay na ipinapatong sa'yo, sa balikat mo, na sinasabi sa iyong, anak, narito ako. Tutulungan kitang maitama ito. Subukan mong muli. Gawin mong muli. Amen? That's the work of the Spirit, the Holy Spirit. The Scripture declares that His mercies are new every morning. Every day that you wake up, there's another opportunity to please God. Amen? Every morning that comes is a new chance to try again. And so don't give up. Don't get frustrated. Don't think that in the worst case scenario, don't imagine that God has withdrawn the Holy Spirit from you. Amen? Sa halip, tandaan po natin ang banal na spirito ay nariyan bilang isang tapat na kaibigan at nauunawaan niya ang ating mga kahinaan at ang ating mga limitasyon at binabantayan niya tayo ng kanyang kapangyarihan upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Amen po ba? Come on, church. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Right? That's another way. Paano tayo tinutulungan ng banal na spirito? The Holy Spirit gives you a love for God's Word. Amen. In Jeremiah chapter 20 verse 9, NLT version, sabi niya, but if I say I'll never mention the Lord or speak in His name, His Word burns in my heart like a fire. Amen? And it's like a fire in my bones. I am worn out trying to hold it in, and I couldn't do it. The Word of God can be like that fire. Isang apoy na hindi natin kayang pigilan, na kapag tunay na kumikilos ang banal na Espiritu sa atin, binibigyan niya tayo ng pag-ibig sa salita. At ang salita ng Diyos ay patunay na nag-aapoy sa ating puso upang tayo ay lumapit sa ating Panginoon at mabuhay para sa Kanya. Amen po ba? So kapag ang isang tao ay tunay na nag-uugat sa salita ng Diyos, makikita mo ito saan? Sa kanyang buhay. Makikita mo ito saan? Sa paraan ng kanyang pagsasalita. Makikita mo ito saan? Sa paraan ng kanyang pananalangin. At kapag siya ay nakakapag-usap, maririnig mo ito sa kanya. Yung malalim na salita ng Diyos na nakatanim sa kanyang puso, maririnig mo sa kanya. Na para kang may kausap na anghel. Can I hear an amen? Hindi dahil mabuti pa siya. Hindi kapatid, the Holy Spirit is waiting for us. Amen po ba? Okay? So Ephesians 5:25 sabi niya dito, for husbands, this means love your wives. Amen? Wala bang husbands dito? Okay? Amen. Just as Christ loved the church and He gave up His life for her. Pero hindi po yan yung message. Actually, in a context, pang marriage po talaga yan. Pero tingnan nyo nasa verse 26. Sabi niya, that to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's Word. Amen? Kaya po yan yung nilagay natin. Because yun yung effect ng Word of God. Nililinis niya po tayo. Kaya every time merong itinuturo o binabasa tayo na salita ng Diyos, itinuturo po sa atin ano ang tama.
inaalis niya po kung alin ang marumi sa atin. Amen po ba? Kaya meron pong matandang kasabihan, sa Tagalog ko na lang babasahin, hindi nakalagay dyan. Sabi niya, ang kasalanan ay maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Ngunit ang salita ng Diyos ay maglalayo sa iyo sa kasalanan. Can I hear an amen? Okay, habang araw-araw mong tinatanggap ang salita ng Diyos at habang binibigyan ka ng banal na spirito ng pag-ibig at pagkagutom sa salita, unti-unti niyang binabago ang nangyayari sa puso mo. Amen? Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. When the word planted in the heart, it becomes like a shield against in the sin nature. Shield. Ang salita ng Diyos ay shield natin yan. Laban sa kasalanan. Na kung may problema ka sa kasalanan, malamang ang may kakulangan ay tayo. Kakulangan natin saan? Kakulangan natin sa salita ng Diyos. Amen? Ang kakulangan sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng lumalalang kasalanang kalikasan sa atin. Tandaan po natin, pag kulang ang salita ng Diyos sa atin, nako, ang dami pong mga kasalanang aali-aligid. At madali po tayo magkasala. Totoo o totoo? Okay. So ang kakulangan sa salita ng Diyos ay nagbubunga rin ng kakulangan sa disiplina. That if you are struggling with greed, materialism, and you're caught up in the things of this world, that you don't consider others or God, no, you need to go to the Word of God. Kung ikaw po ay nasasangkot sa anumang pagkaalipin, pagnanasa, galit, addiction, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kung ikaw po ay nabibihag ng pagdududa, kayabangan, o anumang bitag ng laman, o temptation, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay pumasok sa ating buhay, nagbubunga po ito ng kalayaan. Amen po? The Word of God cleanses you and the Word transforms you. And it's the Holy Spirit who gives you that desires for the Word. Amen po? Na kung nahihirapan kang mag-concentrate habang nagbabasa ng kasulatan, sabihin mo sa banal na Espiritu, tulungan mo akong mag-concentrate at bigyan mo ako ng atensyon habang binabasa ko po, Panginoon, ang inyong salita. Na kung nahihirapan kang umunawa habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, Lord, hilingin mo sa banal na Espiritu. Tulungan mo akong maunawaan ko ang salita mo. Amen? Kung ang problema mo ay disiplina na hindi ka nakakapaglaan ng oras na basahin ang salita ng Diyos, araw-araw, hilingin mo sa banal na Espiritu na bigyan ka ng disiplina at pagkatapos ay kumilos ka ayon sa hinihingi mo. Amen? So walang mananampalataya ang dapat magpapabaya sa salita ng Diyos. Can I shout amen? Preacher man po tayo o hindi, may ministry ka man o wala, mayroon ka mang influensya sa social media o wala, namumuno ka man sa isang church, movement o hindi, kailangan mong malaman ang salita ng Diyos. Amen? It is the responsibility of every believer to know the Word. That is basics po dapat sa bawat isa sa atin. Believers should be, in the Word daily. That's basic. Amen? Amen? Ayan. So the next thing the Holy Spirit going to do for you is, number 3, the Holy Spirit creates in you a desire for holiness. Galatians 5:16-17. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants.
And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. Laging ang gusto ng ating katawan, ng ating sarili, yung sinful nature natin, salungat sa gusto ng Holy Spirit. And these two forces are constantly fighting each other. So talagang every day we fight on. May battle po talaga tayo araw-araw. So you are not free to carry out your good intentions. So ang susi sa daigdig sa kasalanan ay hindi lamang ang patuloy na pakikipaglaban sa dati nating masasamang pangapagnanasa. Dapat tayong maging accountable sa ibang mga kapatiran upang matulungan po tayo at magkatulungan tayo laban sa mga bagay na sa ating buhay na hindi naaayon sa ating Panginoon. Dapat nating iwasan ang mga pagkakataon at sitwasyon na maaaring magtulak sa atin sa tukso. Kaya nga pag may tukso, iwas. Hindi po yung nahawakan mo, dumi. Inamoy pa, dumi na nga, kita na nga eh. Di ba po? Yung malala nung iba, tinikman pa. Di ba? So gawin natin ang lahat ng mga practical na pamamaraan na kaya natin upang makapanindigan po tayo laban sa anumang bagay na tumutokso sa atin. Can I hear an amen? But after all that has been applied, you have to recognize, that not by might nor by power, but my Spirit, says the Lord. Hindi kaya nating lumaban mag-isa. Kailangan talaga natin si Holy Spirit maging kasama natin. Amen po? Isang bagay ang labanan, ang mga dating mga pagnanasa, Ibang bagay naman ay tuluyang magbago o mabago sa pagnanasang yon. Sapagkat may madilim o may malalim na gawain ang Banal na Espiritu sa bawat isa sa ating buhay. Habang patuloy siyang gumagawa sa atin, unti-unti, at nais ko pong bigyan tayo ng bawat isa ng pag-asa. Na ang bagay na dating tumutokso sa iyo ay darating ang panahon na siya ang magpapalayas at magpapasuka sa iyo. Ibig sabihin, dahil holy and pure na yung heart and mind natin, and even our flesh, kusa siyang lalabas sa'yo. Kusa siya nang sasabihin sa'yo, palayasin mo na ako. Amen po ba? So, hindi mo na kailangan magpatuloy sa pakikipaglaban sa pagnanais, para sa mga bagay na iyon. Dahil sa halip, magkakaroon ka ng bagong pagnanais na inialay sa puso mo. Ang pagnanais ng Holy Spirit para sa mga bagay na para sa Panginoon. Kailabanan natin, mga kapatid, ang tukso. Huwag po nating lapitan ang tukso. Amen? Minsan may mga mali tayong bagay. Out of curiosity, tinitingnan natin, ano bang meron? Diba? Sinasabi ng bawal sumilip, sisilip o di. Nakikita nyo ba yan sa Facebook? Amen? Iwasan ang mga sitwasyong maaari magdala sa iyo sa tukso. At intentional po natin ginagawa ito. Ngunit kilalanin mo rin ang pinakamalaking kapangyarihan laban sa kasalanan. At maling gawain na pinagmumulan sa pagnanais na mabuhay sa presensya ng Banal na Espiritu. Kapag hinayaan mo magpatuloy na kumilos ang Banal na Espiritu sa iyong buhay, hindi lamang niya tutulungan na labanan ang kasalanan. Babaguhin niya pa ang iyong puso hanggang sa ating hanggang sa ating kinagigiliwan na yung pagsunod sa Diyos, ang ating gugustuhin gawin.
ang mga bagay tungkol sa Diyos, ang siya mong nais na nanaisin. Lagi ka maghahangad na ilaan sa Diyos ang para sa Kanya. Amen po ba? Na kung titingnan mo rin, lahat ng bagay ay ipagkakaloob ng Diyos kung tayo ay susunod sa Kanya. Amen po ba? This is so powerful truth. Ang pwersang kumikilos laban sa likas na pagkakahilig natin sa laman, no? Ninanais na labanan kung ano yung kabanalan na nananatili sa atin. Mas naisin po natin na mas maging banal kaysa sa magpatukso sa ginagawa ng kaaway. Desiring the things that God has for you, looking to not just what He doesn't want you to do, but instead also looking for everything He has for you. This is so really powerful truth, mga kapatid. Amen? The Holy Spirit is that force that fights against the nature of sin. Siya ang lumalaban para sa atin. He desires holiness through you. He desires holiness in your behalf. He does a work within you, within your heart that bends your desires towards the will of God. Amen? Yung Holy Spirit ang magbe-bend ng desire natin towards the will of God. Amen po ba? That's the power of the Holy Spirit. And next thing, the Holy Spirit going to do for you, the Holy Spirit helps you overcome temptation. All of us, we are all tempted for so many things. Ang daming bagay po na nagtetempt sa atin. Amen po ba? Romans 8, 10 to 12. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. But if the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies that through His Spirit who dwells in you. In verse 12, so then, brothers and sisters, we are under obligation not to the flesh, to live according to the flesh. Notice po, that the Holy Spirit quickens the mortal body. Naunawa natin, bilang mga mananampalataya, balang araw, bibigyan po tayo ng ating Panginoon ng bagong katawan. Hindi po ako sure anong klaseng katawan yung bibigay sa atin. Pero, I do believe ganitong itsura din ng katawan. Amen? So sigurado ako na magiging katulad din natin yung katawan na yon. Kung ano yung parang pangit naman kung papalitan pa ni Lord yung itsura natin. Diba? Ngunit ang tinutukoy dito ni Pablo ay yung ating physical na katawan. Ang laman natin. Alam ninyo, ang physical na katawan natin ay sinanay sa loob ng maraming taon ayon sa dating paraan ng pag-iisip. Diba? Sinanay. So ang katawan, lagi nating tandaan, ang katawan po natin, ito yung parang hardware. Ang ating isip, ito yung software. So yung katawan ay nasanay na sa ilang mga bagay. Nasanay na sa ilang mga pagkilos. Sa ilang mga pagnanasa at sa ilang mga paraan ng pagkikilos at pamumuhay, di ba? Itong katawan natin. Pero lagi nating tandaan, itong software, ito yung nagko-command dito sa body. Amen po ba? Kaya oo, banal na spirito na nasa atin ang deposito ng Diyos para sa atin. Isang garantiya ng mga pisikal na katawan na matatanggap natin sa makalangit na kaharian. So, ibig sabihin, para ba tayo makapasok doon, yung deposito na yon, which is the Holy Spirit, lives in us.
yan yung mag-aakay sa atin papunta doon sa eternal life. Hindi natin makakarating doon, dala tong physical body na to. Kasi lupa to, babalik dito sa lupa yan. Pero kilalanin din po natin ang banal na Espiritu, ang nagbibigay buhay sa ating katawang mortal. Amen? Amen po ba? Now, napakahalaga nito dahil may mga kasalanan sa isip at sa puso. Tama po? May mga kasalanan. Tulad ng kasamaan ng makasalanang kalikasan. Mga bagay na panloob na tayo lang ang kadalasang nakakaalam. Alam natin na ang lahat ng makasalanang kalikasan nagsisimula po sa loob. Amen? Sinasanay ang katawan na gawin ang mga bagay na hindi nito dapat gawin. Marami po tayo niyan. But there are things that eventually become physiological and they become biological. Halimbawa, isipin po natin yung pagkakagumon o pagkakalugmok. Kapag ang isang tao ay natutong magdroga, nagsisimula muna yan sa panlilin lang. Oh, sarap yan. Subukan mo. Parang makakatulog ka. Di ba? Panlilin lang. So, ang panlilin lang na iyon ay nagbubunga ng tukso. Sige nga, subukan ko. Try ko nga. At ang tukso ay, yung tukso, pinagbigyan. So, habang paulit-ulit yung pinagbibigyan ng tuksong iyon, sinasanay na niya ang kanyang katawan at maghahangad na, ng sangkap para parang hinahanap na ng sistema ko. Parang hindi ako makakatulog. O hindi kompleto ang isang araw kung wala akong vape. Wala akong sigarilyo. Parang kulang ang araw ko na hindi ako makapag-games. No? Kaya nga kahit sa loob-loob mo, ay gumagawa ka na ng mga pagbabago at sinabi mo, ayoko nito. Hindi ito tama. Hindi ito mabuti para sa akin. Maoring nauna nang magbago ang iyong isip, pero yung physical na body mo ayaw sumunod sa gusto ng isip. Nangyayari po ba sa atin? Pwede mag-amen kung nangyayari sa atin? So ang mga taong nakikipaglaban, sa pagkalulong sa droga, pagkakulong sa alak, pornography, o sa anumang mga pag-uugali na mahirap nang kontrolin. Kasi sanay na eh. Okay? Binibigyang buhay ng banal na Espiritu ang iyong katawang mortal. Kaya you have to receive and accept the Holy Spirit. Kapag merong sinasabi ang Holy Spirit, listen. So sa madaling salita, hindi lamang ang iyong isip ang kanyang pinapalaya. Pinapalaya niya rin ang iyong katawan mula sa mga pagnanasa at mga hilig na matagal mo nang sinanay dito. Amen po ba? So binabasag niya ang kapangyarihan ng pagkakakulong sa bisyo, sa droga. So binabasag niya ang kapangyarihan ng pagkakakulong sa alak. Binabasag niya ang kapangyarihan ng pagkakakulong sa pornografiya o sa mga pag-uugali natin. Binabasag yon ng Holy Spirit. Kaya tinuturuan po tayo. Nire-remind po tayo. At nais ng Diyos na maging ang physical body natin ay sumunod at makinig at magbago. Para matuloy po nating matanggap ang kagalingan at kalayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Come on, church. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Binibigyan buhay niya ang katawang mortal natin. At binibigyan niya ito ng kapangyarihang mamuhay ng may kabanalan. Kaya kapatid, ililigtas ka niya sa panahon ng tukso, habang binibigyang buhay at pinapalakas niya ang iyong katawan. Amen po ba? So maraming mga mananampalataya ang nag-iisip na hindi sila pakikinggan ng Diyos kapag sila ay tinutukso dahil sa galit
o pagkadismaya ng Holy Spirit sa kanya. Pero seryoso kapatid, hindi siya nasasaktan. Hindi siya nagagalit sa iyo dahil ikaw lamang ay natukso. Kaya ka tumatawag sa kanya, sandali. No? Kaya kailangan mong tumawag sa kanya sa sandaling ikaw ay tinutokso. Tumawag ka sa kanya kapag nasa dulo na ng dila mo na, Holy Spirit, help me. Tulungan mo akong makalaya dito. Tulungan mo akong makaglaya sa galit na ito. Na bago mo sabihin ang isang salita sa isang kapwa mo na pwedeng masaktan, iniisip mo muna. Amen? Bago ka mag-post doon sa Facebook, mag-comment doon sa Facebook, pinag-aaralan mo muna. Baka mamaya yung politikang iyong nakomentan doon, isa dito sa church, kakampi niya yun, tiyuhin niya yun, kabag-anak niya yun, idol niya yun. Paano yan? Di magsagutan kayo doon. Tama po ba? Think before you click. Amen? O maaaring nagmamaneho ka. So meron kang maling nakita, marami ka nang minsan, yung kamay mo gusto mo nang gamitin, yung bibig mo gusto mo nang magsalita, yung isip mo gusto nang pumatay. Think. O baka naghihintay ka ng load sa isang webpage o ma-download sa isang webpage. Kasi malagi kang merong pinapanood na nagpapa-addict na sa atin. Marahil nagpapadala mga text messages. Think. Sa ilang mga segundong iyon, bago ka magsalita ng mga salitang puno, ng mga chismis, ng mga paninirang puri, o sa mga sandaling iyon, bago mo patigasin ang iyong puso, alam mong nasa iyo ang pagpili kung gagawin mo ito o hindi. Amen? Alam mo kung ano ang itsura ng sandaling iyon kapag ikaw ay nandun sa tukso o sa temptations na iyon. Ang ibig sabihin nito, kapag pinipilit natin, pinapatulan natin yung mga nangyayari, that's the time to mitigas yung puso natin. Because I do believe, before tayo gumawa ng isang bagay, alam natin kung ito'y makakabuti o makakasama. Alam natin kung may bungang hindi maganda ito. Alam natin na aware tayo ahead of time bago pa natin desisyonan ang mga bagay na ito. Kahit gaano kaliit na bagay yan. Amen po ba? So, ano mangyayari kapag ipinipilit natin yung gusto natin? Kalaunan, yung isip natin, yung puso natin tumitigas. Alam mo kung bakit sa tumitigas? Because we keep on ignoring the message of the Holy Spirit. Don't do that. Amen? Halimbawa, may isang taong naghihikayat sa iyo na magpatawad. Ngunit dahil nasaktan ka dulot sa kanyang nagawa, unti-unti kang lumidistansya. Ini-ignore mo yung kanyang sinasabing encouragement. Magpatawad ka na. Bakit? Magpapatawad ako hindi pa ngayon. Hanggang sa lilipas ang panahon. Ang lagi mong iniisip yung bagay na nakasakit sa'yo. Kaysa kung paano ka ma-healed in your emotion. Amen po ba? So, lagi po nating tandaan, huwag mong hayaang tumigas yung puso mo. Hayaan mo salubungin ka ng banal na spirito sa mga napakabilis na sandali ng iyong buhay. Hayaan mong ang banal na spirito ang magpalambot ng iyong puso. Ang pagpapatigas ng puso ay isang malay na
awareness na pagpili. Maaari itong maging nakasanayan na kaya hindi ito kadalasang nararanasan o nakakalaya ang marami dito. Ang pagpapatigas ng puso sa desisyon, pagpili pa rin po yan. Kaseryoso po ito. Tumawag ka sa Kanya sa mismong sandaling iyon. Kapag ikaw ay inilulubog ng tukso, tawag ka sa banal na Espiritu. Holy Spirit, tulungan mo ko. Sabihin mo na siya ang banal na magliligtas sa'yo. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, walang paraan na hindi ibinibigay ang Diyos para tayo ay makatakas sa lahat ng temptation. Walang tukso na dumarating sa iyong buhay na hindi pinaglaanan ng Diyos ng paraan para makatakas ka. Can I hear an amen? Na kung tatawag ka lamang sa banal na Espiritu at sasabihin, kailangan kita sa sandaling ito, mamamangha ka na lang at magugulat kung paano siya at gaano siya kalakas para tulungan ka. Alam niyo, ang ilan sa atin ay hindi ginagawa ang mga ganong bagay. Yes, nakakaramdam tayo minsan ng kahihiyan kapag tayo tinutokso. Sa sandaling iyon. Kaya hindi natin hinihiling na tulungan tayo ng banal na Espiritu. Pinsan kasi nangyayari, yung puso natin, yung isip natin, yun yung nagtatravel at nakakagalit sa atin. Pero pwede kang tumawag sa banal na Espiritu. Mismong sa sandaling may tukso, nandun siya para i-rescue tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya lagi akong lumalabas. Paglabas ko, iiwan ko family ko, Lord, kayo na bahala. May mga bagay na masakit sa akin, hindi ko alam kung anong gagawin kapag nasa labas na ako. Lord, yung Holy Spirit, ikaw ang mag-cover doon. Ano man ang gawin niya, hindi mo siya pababayaan. Kaya hindi na ako nag-aalala. Amen po ba? Pag sinabing bahala ang Panginoon. Kasi pinagtiwala na natin sa Kanya. Sino dito ang after manalangin, sa lahat ng mga concerns niya, major concerns, between life and death, pagkatapos manalangin, takot pa rin. Nag-aalala pa rin. Nangangamba pa rin doon sa kung anong pwedeng mangyari. Kapatid, hindi tayo nagbibigay ng 100% trust kay Lord. Kapag patuloy po tayong natatakot. Amen po ba? Amen po ba? Normal yon. Matakot, mag-worry. Pero wag po nating hayaang kainin ng takot at worries ang ating kaisipan at ang ating puso. Amen? Amen? Kaya kung meron kang hinihiling sa Panginoon na alam mo, ito yung kalooban ng Diyos. Alam mong sasang-ayunan ka ng Diyos dito 100%, kapatid, huwag kang matakot. Baka yung first move mo lang, yung hinihintay ng Diyos na gawin mo. Can I hear an amen? Diba? Minsan sasabihin sa'yo, paano kung tanggihan ka? Paano kung sumbatan ka? Paano kung ito gawin sa'yo? Huwag kang matakot kung alam mong yan ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ako lagi ko sinasabi, for my wife, para kami maging strong in our relationship. Hindi ako matatakot. Iba man ang nakikita ko sa pinagdadasal ko at hinihingi ko, hindi ako natatakot. Kahit kabaligtaran, greatest gift, sabi ko kay Lord, ayaw man maniwala, greatest gift pa rin talaga. Bakit? Mayroon akong nakikita na maaring hindi nakikita ng physical eyes that time ng wife ko. Maaari din na, Lord, ginagawa mong instrumento ito. Hinahayaan mong i-test yung aking patience, yung aking self-control.
Hindi dahil sinasabi ko may masama hindi po masama ang asawa ko ha. Hindi ho masama ugali ng asawa. For your information lang po. Pero po pwedeng gamitin instrumento ng Panginoon. He allowed that situation para i-test tayo. Bakit? Ang daming mag-asawang nandyan sa paligid natin, ang sitwasyon ganito. Amen po ba? Amen po ba? Puro kung araw-araw honeymoon days. Anong sasabihin? Sarap ng buhay. Ang sarap nga ng may asawa. Ang saya nga namin. Mula nang mag-boyfriend, girlfriend kami, ganito buhay namin. Ang saya-saya namin lagi. Para kaming lalanggamin sa sweetness. Baka bugbugin ka ng tao. Kakausapin mo, di kayo na. Tama po ba? So, we have to be very sensitive for the work of the Holy Spirit in our lives. Amen? Amen po ba? Now, anong susunod na gagawin ng Banal na Espiritu sa atin? Number 5, the Holy Spirit leads us to conviction. Ito na yon. John 16, verse 7 to 8. But in fact, it is best for you that I go away, because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of its sin, and of God's righteousness, and of the coming judgment. Ngayon, nang sabihin ni Jesus sa verse 8, nakukumbinsihin ng banal na Espiritu ang mundo tungkol sa kasalanan, ang pangunahing tinutukoy niya ay ang kawalan ng pananampalataya kay Jesus, na siyang ugat ng lahat ng kasalanan. Nang sabihin naman niya na tungkol sa katuwiran, ang tinutukoy niya ay ang katuwirang maaaring matanggap dahil sa ginawa ni Jesus, sapagkat si Jesus ay pupunta sa Ama. Kaya kinukumbinsi tayo ng banal na Espiritu dito, na ibig sabihin, ipinapaunawa at pinaniniwala niya sa atin ang katotohanan tungkol sa katwiran at tungkol sa darating na paghukom. Ano naman ang darating na paghukom? Ito yung paghukom na inilagay na ng Diyos laban sa mga kapangyarihan ng kaaway. Yung hindi maliligtas, ay paghuhukom yun. At dahil dito, may hatol na din laban sa sino mang namumuhay sa pagsuway sa Diyos. Sapagkat ang taong patuloy na namumuhay sa pagsuway ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Amen? So, hindi po lahat ng nandito sa loob ng church ay nabubuhay sa kaliwanagan. Hindi porke laging nasa simbahan araw-araw o linggo-linggo. Kaya ang mga bagay na ito, ang particular na ipinapaunawa at ipinapadama sa atin ng banal na Espiritu. Pero tanong, ano ba ang conviction? Ang conviction ay isang matibay na paniniwala at paninindigan. Kaya ang proseso ng pagkakaroon ng conviction ay ang pagiging kumbinsido sa katotohanan. Na kahit gusto mo, dahil katotohanan ay hindi karapat-dapat, maninindigan ka. Amen. Hindi mo sasabihin, tao lang ako. Nagkakamali. Okay? Sa madaling salita, kapag ka nagkakamali tayo, hindi tayo basta hinahayaan ng banal na Espiritu. Nagkamali tayo, yes. But what are the most important thing is na-realize natin na tayo'y nagkamali. Inaamin natin na tayo'y nagkamali. Kinukumbinsin niya tayo sa ating puso tungkol sa kasalanan. Ipinapaalala niya ang katotohanan ng Diyos at inaakay niya tayong magsisi at bumalik sa tamang landas ng buhay. Conviction of the Holy Spirit is the strong persuasion of the Holy Spirit. It's Him convincing you, pleading with you, reasoning with you in regards to these things. Na anumang uri ng kasalanan. Pero pansinin niyo po ito. Hindi lamang niya po inahatulan at kinukumbinsi ang mundo tungkol sa kasalanan.
O sasabihin niya sa atin, kapag tayo ay nagkakamali o nagkamali at dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos. Hindi po ganon eh. Ang conviction ay para sa kaluluwa kung ano ang sakit para sa katawan. Ulitin ko. Ang conviction ay para sa kaluluwa na kung ano ang sakit para sa katawan. Mahalaga ang conviction. Kapag naramdaman natin ang pagkumbinsi ng banal na Espiritu, nalalaman natin na may mali tayong nagawa. Amen? Pag wala ka ng conviction, bato na puso natin, kapatid. Naglagay ang Diyos sa bawat isa sa atin ng tinatawag na konsensya. Sabihin nyo nga po, konsensya. Ang konsensya po, ito po ay parang kumpas ng kaluluwa na tumutulong sa atin na malaman kapag ka po tayo ay lumilihis na sa tamang direksyon. Klaro po ba na susundan? So isinulat po ni Pablo ang tungkol po dito. No? Psalms 32, verse 1 to 5. Ito minention din po ni Pablo. Sabi niya dito, "Oh, what joy for those who disobedience is forgiven, whose sin is put out of sight. Yes, what joy of those whose record the Lord has cleared of guilt, those who are lived in complete honesty." At yung pinakamaganda. "When I refused to confess my sin, my body wasted away, and I groaned all the day long. Day and night, your hand of discipline was heavy on me. My strength evaporated like water in the summer heat. Finally, I confessed all my sins to you and stopped trying to hide my guilt. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord, and you forgave me. All my guilt is gone." Araw at gabi, mabigat sa Kanya ang kamay ng Diyos. Ang Kanyang lakas ay nauubos na parang tubig na natutuyo sa init ng tag-araw. So sa wakas, ipinagtapat niya ang lahat ng Kanyang kasalanan at hindi niya sinusubukang itago ang Kanyang pagkakasala. You know what? Me and my wife, we have mentor. Sabi ko, I need to confess something. Never po ako nagkaroon ng mentor ever in my life. 2022, nung nagkaroon ako ng mentor. And just recently, nagkaroon ako ng mentor, ng confession and to release, to declutter. Kasi ramdam na rin dun sa bahay yung bigat ng situation. Kaya sin. And iniisa-isa po namin doon sa loob ng bahay. It's hard. It's really a battle. Amen? And praise God. After that, the Lord is really, nakakatuwa si Lord kasi may mga prayers na immediate ang answer ng Lord. May tao, hindi ako galit, pero galit sa akin. Ipinanalangin ko siya kahit hindi ako galit sa kanya, kinahaponan tumawag. Meron taong nagalit sa akin, inignore ko lang naman yon. Kinabukasan tumawag. Ang isang taon na yon. Praise God. Because pag nililinis ka ng Panginoon, lilinisin niya at gagawin niyang pure yung heart natin. Amen po? At nagkaroon kami at we experience deliverance. So I pray that each and everyone magkaroon din tayo ng deliverance in our life. Amen? If the Holy Spirit convicts you right now, listen. Let's declare. Huwag kang matakot magbago. Amen. Because masarap magbago para sa Panginoon, ikakululahatin ang Kanyang pangalan. Amen po ba? Lastly, patatapos na tayo. The Holy Spirit sets you free from guilt and condemnation. Romans 8:15 and 17, sabi niya, "For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adaptation as sons, by which we cry out, Abba,
Abba Father. Imagine mo, we have the right to call Abba Father. Amen? Adoption ang nangyari sa atin. Kaya we are blessed, mga kapatid, that every time dumating si Lord sa buhay natin, we are all saved. Come on? Diba? Sabi niya dito, and the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, thank you, Lord, we are children of God. Okay? And of children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Tagapagmana tayo eh. Ano yung sufferings ng Panginoon na nangyari sa Kanya, sufferings din natin. Ano ba yung sufferings na yon? We suffer for sin. Amen? And we have to be delivered for all kinds of sin. Because God wants to purify our life, our heart, our mind, and even our body. Amen? Tayo po tayo lahat. Kapatid, if God speaks to you right now, let us surrender everything to Him. Huwag po tayong matakot na baguhin ang ating sarili. Yes, marami tayong mga bagay na kahit matagal na tayong Kristiyano, still struggling. But the Holy Spirit is always there to help us. The Holy Spirit is always listening to us. The Holy Spirit keeps on reminding you, anak, stop doing it. Anak, that kind of attitude, that kind of words, that kind of impatient actions, nakakasakit at nakaka-offend ng damdamin ng iba. The Holy Spirit is speaking to you right now and He wants you to be delivered. He wants you to have a pure heart and mind. He wants to heal you physically, mentally, emotionally. Panginoon, we ask you, we thank you for your love for us and thank you for your word today. You gave your Son, Jesus Christ, tumira sa kasama namin pansamantala dito sa mundong to, Panginoon. But then, Lord, bago siya umakyat sa langit, your very instructions is, you stay there. Wait the Holy Spirit and He will anoint you. The Holy Spirit, when you receive, that is your inheritance. That is your friend, your mentor. That your healer. And the Holy Spirit always speaks to you. Lord, ang dalangin ko sa mga oras na ito, ang salitang ito ay maging binhing itinanim mo po sa aming puso. Hayaan mo po ang katotohanan ito ay magbunga ng buhay sa bawat isa sa amin. Ang buhay na ito mag-manifest in our words, in our actions, in our heart. At tulungan mo kami, Panginoon, na makipagtulungan sa gawain ng Banal na Espiritu na habang ginagawa niya kaming higit at maging katulad ng aming Panginoong Jesus. Ama, alisin mo po ang bawat isa sa amin sa tukso ng laman
at sa sarili naming buhay. We ask the Holy Spirit that the Holy Spirit lives in our heart. Bawasin mo po sa amin at alisin sa amin at palayain kami, Panginoon, sa mga bagay na kung saan kami mahina. Doon mo kami palakasin. Dagdagan mo kami, Panginoon, kung saan kami kulang. At bawasan mo kami, Panginoon, kung kami ay saan sumosobra. Hayaan mong kami ay mabuhay nang naaayon sa iyong kalooban. Mabuhay kami, hindi sa aming sarili, kundi si Kristo ang makita sa amin. Si Kristo ang mabuhay sa amin. Hayaan mo, Panginoon, sa mga oras na ito, yung lahat ng mga bagay na hindi dapat ay amin pong isuko sa iyo, Panginoon. Yung mga desires namin na hanggang ngayon, alam namin. Ito yung nais mo. Ito yung kalooban mo. Ang kailangan mo lang ipagawa sa amin ay kami yung kumilos. Kami yung magbukas ng aming mga labi. Huwag kaming matakot. Tumindig kami para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Para maparangalan ang pangalan mo sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang kalikasan ng aming Panginoong Jesucristo ang mahayag sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa aming panalangin ito. Lord, ang lahat ng mga kapatiran namin, Lord. Ama, lumakad kami, kasama ka namin. Holy Spirit, lumakad kaming kasama ka namin. Isinusuko namin ang aming mga sarili sa iyo at nagpapasakop kami sa gawain mo, Holy Spirit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami po ay dumadalangin sa iyo. Kami po ay sumasamo sa iyo. Pagpalain mo pang bawat isa. Palayain mo pang bawat isa. Pagalingin at palakasin ang bawat isa. Mula ngayon, Holy Spirit, saturate our life, cover us, and give us always a strong conviction. Always speaks to us. Always talk to us. And this strong conviction, Lord God, turns out that we are always turned for righteousness. Lord Jesus, we give you praise, we give you glory and honor. In Jesus' name. Amen, Lord. Let us close this service. Dear Heavenly Father, we thank you and we praise you for the victory of our church service. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord Jesus, for bringing your people here to worship your name. Lord, ang bawat isa ay inihahabilin po namin sa inyo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang iyong pong mukha ay laging magliwanag sa mukha ng bawat isa. Nasaan man kami magtungo sa buong isang linggo hanggang magkita-kita kami, Lord, ang bawat isa ay darating dito, may dalang testimony. Dumaan man kami sa testings ng buhay, we bring this church, these testimonies, and let these testimonies be heard sa bawat isa sa amin, Panginoon. May the Lord bless you and keep you, and may His countenance be upon you both now and forever. Go in peace, and may you be a blessing to others in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. God bless everyone. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together?
be part of an accountability group today, a safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.